Happy New Year guys! At mag-unboxing tayo ng isang access point sa ating project ngayon. So ito yung TP-Link Umada Access Point EAP225 Outdoor. So ito yung mga laman dun sa box, PoE injector, yung access point, yung Wi-Fi antenna, and then yung cable tie plus yung Torx and screw. So let's proceed dun sa core requirements dun sa ating project. So guys, no, before we start, pinakita ko sa inyo yung napili kong access point. Topic kasi natin doon is kung paano papaganahin yung TP-Link EAP225 Outdoor sa Umada controller na walang Umada gateway. Wala tayong gagamitin na router for Umada. Paano papaganahin na walang Umada gateway pero may Umada controller? So, ito yung mga core requirements before natin simulan yung pag-set up dun sa Umada controller. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano simulan. So, kailangan meron kayong idea sa VLAN and subnetting. So, ito yung mga gagawin natin sa vlog na ito. So, device sync, and then VLAN segmentation and multi-SSID setup. Share ko lang din sa inyo mga kaibigan kung halimbawa is hindi si TP-Link yung nakuha yung access point, pwede nyong gamitin yung ibang brands. So ito yung mga core requirements for multi-SSID and VLAN setup para dun sa access point. Standard compatibility, ito yung VLAN trunking, ito yung 802.1q. So ito yung standard for tagging ng VLAN ID dun sa specific SSID. So yung gusto nyo naman yung fast roaming, kung halimbawa naman is from hallway to another area dun sa floor na pagkakabitan nyo ng access point, lilipat kagad yung signal nung Wi-Fi nung mga devices na dadaan doon. So, fast transition siya. So, yung DHCP scoping naman, kailangan is prepare na doon sa VLAN ID. And then, doon na tayo magmamapping ng VLAN sa SSID. So, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung configuration na yon. So guys, bago tayo mag-proceed sa configuration, gusto ko lang sa inyo ma-overview yung fundamentals or yung principle ng ganitong setup. So kahit anong brand, madali na lang sa inyo kung paano nyo siya i-configure. Mas maganda rin kasing may idea tayo dun sa ganitong setup. Kahit iba-iba yung equipment, pwede natin siyang pag-connect-connectahin. May standard kasi ang networking. Pero mas maganda pa rin kasi na naka isang ecosystem lang siya. Same brand, mas better kasi para mas madaling i-configure. Pero mas magandang may idea rin kayo dun sa traditional para madali nyong maintindihan yung flow. So, ito yung router. Ito lang, sample ko lang to pero hindi ko pa siya nasi-set up. So, mamaya papakita ko sa inyo yung draft na ginawa ko for the demo. For example lang, meron kayong bare metal or meron kayong virtualization. Yung mga sinasabi ko guys, mas maganda kasing may idea na kayo sa ganong setup. For the future vlogs guys, gagawa tayo ng step by step kung paano yung ganong setup para ma-build nyo yung pinaka fundamentals na need nyo dun sa project nyo. So ito yung sample topology, pwede nyo tong gamitin sa inyong project. May bare metal kayo, may virtualization na server kayo, pwede nyo install yung pfSense. And then, dun pala sa core requirements pala guys, kailangan meron mas better na may idea kayo sa understanding nyo dun sa VLAN configuration and then subnetting. Yung router kasi guys, kahit anong router na merong VLAN feature, mas better para mag-work yung ganitong setup. So, yung router na nagbibigay ng DHCP or yung IP address, siya yung nagbabaton ng mga VLAN tag and then subnetting. So, sample lang guys, ito yung switch na managed switch na PoE na layer 2. So siya yung nagde-deploy nung power para sa mga access point natin. Pero sa unboxing kanina guys, meron na siyang kasamang PoE injector. Kahit wala na yung PoE switch, okay lang. Pero kung enterprise kayo, small business or medium, mas better na meron kayong PoE switch para matipid para doon sa mga slot ng outlets para non-cable na lang yung ilalatag nyo. So may PoE switch tayo and then dito nyo rin ikakabit yung VM.
virtual machine server na naka-install yung Umada software controller. Depende na lang guys kung wala kayong pambili pa or wala pang budget kay Umada controller o yung OC200 or OC300 na controller. So, install ko siya sa Proxmox VE yung controller. So, once na kinabit nyo yan dyan, automatic naka-default na VLAN ID 1. So, ginawa kong yung IP address niya is 172.17.200.1 and then for the VLAN ID para sa employee subnet is 100.100.10.1. For the VLAN ID 20 is 100.100.20.1. So yung gagamitin natin guest subnet. Bakit ba kailangan to ng ganitong setup? For the security purpose, para nakasegregate yung mga devices na iko-connecta. So pag may guest kayo na hindi naman siya empleyado dun sa pinapasukan nyo, mas better na naka-segregate yung mga devices para sa security. Iwas ransomware or hacking. So, ito yung purpose ng ganitong setup or ng concept. Kahit anong mga access point pwedeng gamitin or kahit anong brand. Kasi gusto ko kasing ma-mindset sa inyo na kahit anong brand, pare-parehas lang siya ng fundamentals or principle. Iba-iba lang siya ng function or paano i-configure. Ang next naman natin, ipapakita ko sa inyo yung setup naman nung demo concept natin. So, ito yung demo concept. Meron tayo ditong router na, ito yung router ko ngayon dito sa home lab. Yung REI EG105G version 3 na router na merong VLAN feature. Same din ng VLAN ID or VLAN tagging na sample topology concept. Dahil wala akong switch na managed switch na layer 2, nirekta ko na lang siya dun sa router. Tara, let's proceed dun sa configuration. So guys, start na tayo dun sa basic configuration nung connection from the router papunta dun sa Umada controller and then pag-sync nung device kay access point natin na si EAP225. So, ito yung router. So, kailangan kasi i-configure natin yung VLAN tagging sa router. So, basta yung router nyo is meron siyang VLAN feature. So, dito, nag-setup na ako dito. Ito yung default VLAN. So, automatic lahat ng default VLAN is nakatag siya sa VLAN ID 1 or depende na lang. I'm not sure kung sa Cisco is 0, pero I think VLAN ID 1. So, meron dito yung VLAN ID 10, VLAN ID 20. So, dito ko siya sinet up. So, mas better din talaga na meron kayong idea sa subnetting. So, after nito, pupunta na tayo sa Umada software controller. So, install siya kay Proxmox. So, ito yung Proxmox. Yan. So, dyan lahat naka-install yung mga VMs ko sa home lab. So, balik tayo dito sa Umada software controller. So, ngayon, may dalawang klase kasi ito. Merong site. Medyo malilito lang kayo sa una. Merong global view and then may site view. So, meron akong vlog nito, previous vlog. Kung gusto nyo panoorin para makita nyo yung step by step na kung paano siya. Yung mga basic inputs lang or yung basic knowledge lang para ma-overview nyo and then research. Mas better din na mag-research din kayo kung paano mag-config dito. So, start na natin kung paano mag-adapt or mag-sync ng device. So, ito yung Umada software, yung Umada EAP225 natin. So, click nyo lang yung adapt. After mag-adapt, wait nyo lang ng ilang seconds or minutes. I think seconds lang nag-pop na siya kaagad. So, after nyan, tingnan natin yung sunod natin kung paano i-configure yung mga SSIDs. So, click nyo lang yung network config, punta lang kayo sa WLAN. WLAN, and then ito na yung ginawa ko kanina. So, bubuksan na lang natin. So, sa management na SSID, kailangan kasi yung device type is naka-EAP. Para doon na lang siya dediretso sa EAP device. Kasi ito kasi, depende na lang kung gateway, doon dadaan yung IP address kay gateway. Pero yung routing niya kay gateway. Pero dahil wala tayong Umada gateway, kay EAP natin siya pinadaan.
So, dito sa advanced settings, naka-default lang yung VLAN. So, kung ano yung nakukuha niya dun sa unang setup nyo, default VLAN niya nakukuha niyang IP. So, after nito, apply nyo lang, and then, doon naman tayo kay employee. So, dito, lagay nyo lang yung SSID name or yung Wi-Fi name, yung password. Mas better na naka-personal. And then, naka-enable yung SSID broadcast. And don't forget to add yung VLAN ID 10. So, apply nyo lang. After nyo ma-apply, doon naman tayo sa guest. So, sa guest kasi guys, nag-set na ako ng guest portal or guest portal dito kay Umada Software Controller. So, meron din akong vlog nito. Lagay ko na lang dyan yung link sa description box para pwede nyong ma-overview kung paano nag-work yung guest portal or yung hotspot ni Umada Software Controller. So, after nun, punta tayo ulit sa may WLAN. WLAN. So, dito siya. Edit nyo lang, and then sa advanced settings uli, and add VLAN by VLAN ID para dun magra-route yung subnet na ginawa natin kanina sa router. So, papakita ko naman yung IP address na nakukuha kapag nakakonect yung mobile phone. So, apply nyo lang, then so, tingnan na natin ngayon sa mobile device. So, i-test natin yung ginawa nating configuration sa VLAN ID kung tatagos ba yung mga IP address dun sa mga SSID. So, ngayon, test natin yung MGMT na SSID. Dapat yung VLAN ID 1, dapat magte-take effect yung IP address. So, working siya from 172.17.200 working. So, test naman natin yung employee subnet or yung employee SSID. So, dapat VLAN 10 yung result or yung subnet na makikita niya. So, 100.100.10. So, working din siya. So, itest naman natin yung guest. So, si guest dapat is yung VLAN ID niya na 20. Dapat magte-take effect yung subnet na nilagay natin kanina. So, which is 100.100.20. So, yan. Working din siya. If you want to consult or kailangan nyo ng technical tutorial, message nyo lang ako sa Facebook page ko para makapag-book ng schedule. Just a heads up guys, our consultation sessions have a minimal fee para sulit ang time natin. See you there!